Today we celebrate the memorial of Saint Maria Goretti. Si Saint Maria Goretti ay 11 years old nung pagkakataong inialay niyang sarili niya sa buhay sa Diyos, sa pagiging berhen at martir. Kung alalahanin niyo po sana mabuti at kung kikilalanin niyo mabuti si Saint Maria Goretti, may dapat din kayong kilalanin ng isa. At sino yun? Si Alessandro Serenelli. Alessandro Serenelli. Sino po si Alessandro Serenelli? Siya pa naman yung kumitil sa buhay ni Saint Maria Goretti because Alessandro wanted to rape her. Gusto niyang halayin si Maria Goretti. The big difference is that Alessandro Serenelli was 20 years old, 20 taong gulang pa lang. At si Saint Maria Goretti, during that time, when she was attempted to be raped by Alessandro, was 11 years old, batang-bata. When Saint Maria Goretti insisted that she preferred to be killed than to commit a sin, Alessandro Serenelli stabbed Saint Maria Goretti 14 times. 14 na beses na sinaksak siya ni Alessandro. Naisugod pa si Saint Maria Goretti sa ospital. Pero alam ng mga doktor na hindi na siya mabubuhay pang matagal. Ano po yung huling mga salita at minikas ni Saint Maria Goretti sa kanyang deathbed? Sa mga huling pagkakataon, bago siya malagutan ng hininga, Saint Maria Goretti said, I forgive him and I want him with me in heaven. I forgive him and I want him with me in heaven. Pinatatawad ko siya at gusto ko siyang makasama sa langit. Ano ba dapat nating matutunan kay Saint Maria Goretti? Hindi lang sapat na maging banal lang. It's not enough only to be like her, consecrating ourselves in a life of chastity and also at the same time expressing our faith in martyrdom. Hindi sapat iyon. Ang pinakasangkapan na siya'y naging santo ay pinatawad niya ang pumatay sa kanya. I forgive him and I want him with me in heaven. Pinatatawad ko siya at gusto ko siyang makasama sa langit. Nakulong si Alessandro Serenelli almost 30 years. Makatapos siyang makalaya after 30 years, Alessandro Serenelli immediately went to the mother of Maria Goretti. Humingi siya ng kapatawaran sa nanay, pero siyempre bilang ina, masakit iyon. Eventually, Alessandro Serenelli lived a life of conversion at eventually napatawad din siya ng nanay. At kalaunan, nung nakanonay si Saint Maria Goretti bilang isang santo ng simbahan, guess, sino ang nandoon sa canonization? Yung pamilya, yung kaibigan, at yung pumatay kay Maria Goretti. Si Alessandro din mismo. Ano naman ang panyaya sa atin sa umagang ito, mga kapatid kay Kristo? Nawa, yung mga sumasaksak sa ating patalikod, physical, metaphorical, emotional, nawa ang panalangin natin sa Diyos, hindi sila mapunta sa ibaba. Nawa maging Saint Maria Goretti tayo in one way or another. And our prayer to God should be like Saint Maria Goretti. Pinatatawad ko siya at gusto ko siyang makasama sa langit. Mahirap iyon. Pagpapatawad pa lang, mahirap na. Makasama mo pa sa langit yung ayaw mo. For today's Holy Mass, allow Saint Maria Goretti to teach us the importance of forgiveness. We also ask Saint Maria Goretti to teach us that our goal in life
is make each other go to heaven. Sa araw na ito, sino-sino po yung dapat mapatawad nyo na? At sino-sino po yung mga ninanais nyong makasama sa langit? Saint Maria Goretti, pray for us.